Buod ng Florante at Laura, aralin bilang isa sa babasa nito. Humaharap muna ang makata sa mambabasa at taus-pusong nagpapasalamat sa sinumang may nais magbasa ng kanyang akda. Ipinahihiwatig niya na ang tula ay bunga ng kanyang pagsisikap at kung ito'y pakamamalasakitang basahin ay may kabutihang mapupulot ang sinumang uunawa nito. Inamin ng Makata na ang kanyang tula ay maaaring hindi kaakit-akit sa unang tingin. Inihahalin tulad niya ito sa isang bungang hindi makintab ang balat. Hindi kagandahan sa panlabas, ngunit may taglay na kabutihan sa loob kung sisikaping unawain. Ipinaliwanag niya na kung babasahin lamang ng padalos-dalos ang tula, maaaring hindi ito masarap pakinggan o intindihin. Ngunit kapag pinag-isipan at sinuri ng mabuti, makikita rin ang halagang maihahambing sa iba pang kinikilalang akda. Kung may bahaging mahirap unawain, pinapayuhan niya ang mambabasa na huwag agad husgahan ang tula. Sa halip, balikan ang simula at wakas, pag-isipan ang kahulugan at suriin ang kabuuang mensahe upang ito'y luminaw. Sa huling saknong, binabanggit ng Makata si Segismundo at sinasabing ayaw niyang matulad dito. Ipinahihiwatig na nais niyang manatiling buo ang diwa ng kanyang tula at hindi ito masira o magbago habang ipinapasa sa iba. Gabay na tanong. Panuto, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang pinasasalamatan ng akda sa unang saknong? Pangalawa, bakit inihalin tulad ang tula sa bungang hindi maganda ang balat? Pangatlo, ano ang hinihiling ng Makata sa mambabasa tungkol sa kanyang akda? Pang-apat, ano ang dapat gawin kung hindi agad nauunawaan ang tula? At panlima, sino si Segismundo at bakit ayaw ng Makata na matulad sa kanya?